Yung buwelta ni Pulong Duterte diyan sa sinabi ni Sandro. Sandro, humanda ka. Ito isampal mo sa pagmumukha mong putang ina yung eyebag mo ang laki-laki. Parang hindi ka na rin natutulog katulad ng tatay mo. Party kayo ng party, mga buwaka ng ina nyo. Ang hirap-hirap na ng Pilipinas, putang ina nyo. Ang daming ninakaw ng lolo mo, hindi nyo pa binabalik. Yung lola mo, planderer. Hindi nyo pa ibinabalik yung mga pera na yan. Hayop kayo. Tapos putang ina, magsisisi kayo sa mga Duterte. Gago. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na walang ghost. Tinan mo yung mata nito. Ang ina yung mga ganyang mata. Puta, walang tulog yan. Wala pa sigurong kain yan. Putang ina. Dati maayos pa itsura nito eh. Ano pa to, parang crush pa ng mga kabataan. Pero ngayon, putang ina, tuspok oh. Para sabog na sabog eh. Project sa kanyang distrito. Kasunod yan ang pasaring sa kanya ni House Majority Leader Sandro Marcos na abala siya sa paghahanap. Ano mo, kurap ng kurap. Yung tatay ngiwi ng ngiwi, siya naman kurap ng kurap. Tanginang tong pamilya na to. Parang mga adik. Parang hindi ko sinabi mga adik. Para malaman nga kung di nga kayo mga adik, magpa-drug test nga kayo, mga ulol kayo. Tingnan nyo. 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito. Ayon kay Congressman Duterte, properly accounted for na ng DPWH Region 11 ang halos... He would know that Region 11 has already clarified the 49.8. Ang laki-laki ng mata mo eh. Sandro Marcos, hindi mo nakikita to? 49.8 billion worth of projects in Davao City. All are properly accounted for. I sincerely hope that the same transparency can be shown in his own district. Pakita mo nga, Sandro Marcos, yung libro kung saan napunta yung mga pera sa distrito mong ulul ka. Nagpapakita si Pulong ng sa kanila eh. Putangin na nyo. Tapos kayo, wala nga kayong pinapakita kahit nga drug test, di nyo kaya. Tapos ang lakas-lakas yung mangpasa ng sisi. 50 billion pesos na projects sa Davao City. Umaasa raw siya ng kaparehas sa transparency sa distritong hawak ni Marcos. Ayan na, hinahamon ka Marcos, pakita mo kung talaga magaling ka. Pakita mo yung mga ipakita mo yung yung mga pinaggastosan mo ng pera mo diyan sa distrito mo, kahit ano yan. Kung meron ipakita mo. Imposible naman wala. Putsang ina yung mga itsura nyo na yan. Sa sinabi ni Congressman Marcos na hindi pagdalo ni Congressman Duterte sa mga sesyon, ayon kay Congressman Pulong, hindi siya dumadalo dahil hindi niya kinakaya ang anyay baho ng graft and corruption sa Kamara. Ang panawagan ni Duterte, hindi niya kinakaya yung baho. Ikaw lang naman ang may kaya ng baho eh. Sandro Marcos, magpunta doon kahit na mga magnanakaw kayo lahat doon. Hindi naman pala lahat. Kahit magnanakaw yung karamihan sa inyo doon, pasok ka pa rin ng pasok. Bakit? Kasi nga putang ina, part ka nung pagnanakaw na yan. Ulul. Style mo bulok. Ang ina ka. Kaya bang yabang ninyo eh. Kayo na nga yung may kasalanan sa bayang Pilipinas. Putang ina kayo pa yung nagmamalaki. Magpa-hair follicle test si Congressman Marcos at kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Magpa-hair follicles kayo, mag-ama, puking ina nyo. Para magkaalaman kung mga adik ba kayo o hindi, mga hayop kayo. Kung tunay kang malinis, gentleman, gentleman from Ilocos Norte, magpa-hair follicle test kayong mag-ama. Pukin ang ina nyo, wag kayong nagsasalita hanggat hindi nyo nagagawa yan. Utangin na kayo, kaya bang yabang nyo, loko, di na back at you ka ni Pulong. Hindi mo kaya yung bardagulan. Sandro Marcos, wala kang alam, putang ina mo ka. Bagito ka pa. Magaling kayong bumanat siguraduhin nyo kaya nyo tumanggap ng banat. Putang ina, baka magdemanda na naman kayo, mga iyaking kayo. Wala pang pahayag si Congressman Marcos at ang Malacanang. Walang pahayag si Marcos. Putang ina. Magaling lang naman yan magpahayag ng mga pahaging-haging. Parang si Claire Castro na din siya eh. Magpa-drug test ka. Tangina ka kung matapang ka talaga. Sige na, wag mo nang ipakita yung mga gastusin dyan sa lugar ninyo. Magpa-drug test ka na lang para masaya. Ito pa, yung isang sinasabi ni Sandro. Ito pa isang sinasabi ni Sandro, pinapauwi niya si Saldico. Pauwi mo Saldico, style nyo, pinatakas niyo yan.
Hinihikayat ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos si Ako Bicol Party List Representative Saldico na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon sa kanya. It's gonna be the first one to Itim na itim yung mata, no? Tulog-tulog din. Pag may time, sir. Tulog-tulog din. tell you that he should come home and face any and all allegations against him. They are too severe and it's dragging the house in the mud. Lul, gago, galing, tangin na maganda na yung Congress nung tsuhin mo ang naging speaker. Napunta yan sa kaputikan, tarantado. Kinakana mo si Saldico, hindi naman si Saldico ba ang Speaker of the House, tarantado? Tsaka hindi lang si Saldico ang sinasabi magnanakaw, pati yung tsuhin mo. Bakit hindi mo mabanggit yung tsuhin mo? Tarantado rin to no? Gago rin Alam mo may cover up talaga sila at alam mo talagang nililibing nila dito si Saldico. Saldico, ingat ka, putang ina, baka patayin ka ng mga yan. Oo, hindi papayag ang mga yan, masira pangalan nila. Although sirang-sira na. Kaya bago ka pa likidahin ng mga ulul na ito, ka na, magsalita ka na, maglabas ka na ng magsimula ka na magsulat-sulat ng testimonya mo. Para kapag katasabi mo sa kamag-anak mo, bago pa ako malagutan ng hininga, ibigay nyo na to sa Senado. Ibigay nyo na to sa kinauukulan para magkaalaman kung sino talaga amo niya. Gago rin, kasi siyempre Saldico, committee, siya ang chairman ng appropriations. Bobo yan si Saldico Kaya nga ang nagsasalita para sa kanya si Kimbo dahil bobo yan Walang alam niya, pukin ng ina niyan Kita mo itsura niya, mukhang sintu-sintu yan. So si Kimbo nga ang gumaganap para sa kanya di ba? Bakit siya inilagay nung tsuhin mo na si Romualdez doon sa posisyon na yun kahit hindi naman siya capable? Kasi nga putang ina, riding in tandem yung dalawa na yan at ang amo niyan yung tatay mo kundi man yung nanay mo. Kundi ka ba naman ulul? Loko-loko ka. So sinisisi mo lang lahat dito doon sa uncle mong tanga o hindi mo sisisihin? Dalawa yan. It takes two to tango Kaya hindi yan pwedeng magsayaw ng tango mag-isa lang. Ang kasayawan yan, baka nanay mo pa. Sabi ni Congressman Marcos, posibleng humarap ang kongresista sa ethics complaints dahil sa dami ng kanyang absence. Una nang sinabi ni House of Representatives spokesperson Princess Abante na nasa Amerika si Ko para magpagamot. Sa Senate hearing, sinabi ni Pacifico Discaya na binanggit ng mga nakatransaksyon niyang tauhan ng DPWH si Ko. Tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Si Ko na dating chairman ng House Committee on Appropriations, inakusahan naman ni Nabotas Representative Toby Chanco na nag-insert ng 13 billion pesos na flood control projects. Yari ka talaga ko, nilalaglag ka talaga ng mga Marcos, pucha. Pero alam natin pare-pareho na enabler mo yung mga yan. Kaya umano ka na, magsalita ka na, sir. 2025 national budget. Itinanggi na ni... Taki mo, ang bumabanat sa'yo, Diskaya, tao ng mga Marcos yan. Chanco, tao ni Bongbong yan. Sandro Marcos, anak ni Bongbong yan. Nababanggit ba si Romualdez? Hindi. Ay, nayari ka. Oo, lumabis ka rin kasi. Putangin na kasi, kala ninyo, kaya nyong limasin lahat ng pera sa buong mundo Po ang mga paratang. Sinisikap ng GMA Integrated News na tapos makuha. ito pa yung isa, si Department of Agriculture Secretary, tao din ni Bongbong yan. Ikaw talaga ang ang napupusuan nila. Congratulations, Saldico. Deserve mo yan. Deserve mo yan, sir. Yang dinadanas mo ngayon, hinayupak ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa